So pag sinabing review the Constitution, open ako dyan. But federalism, wag yung ibang agenda. Hindi tututulan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang planong muling mapag-aralan ang umiiral na saligang batas sa susunod na taon. Ngunit taliwas sa balak na isulong ni House Speaker Martin Romualdez na economic provisions, pagbabago sa sistema ng pamahalaan ang nais ni Senator Pimentel na pagtuunan ng pansin, kung saan mula sa kasalukuyang presidential form of government ay gagawin itong federalism o di naman kaya ay parliamentary. Naniniwala ang senador na ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa national government ang dapat ayusin. It is always a good time to review the Constitution. Ngayon, 2024 may be a good time kasi kung hindi matapos, at least those running in 2025, pwedeng i-demand ng mga botante yan. Ano naman ang stand mo sa charter change? If the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Kung bubuksan naman ng mga probisyon na may kinalaman sa politika, hindi raw dapat mababaw gaya ng pagbago sa term limits. Napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang mga politiko. Huwag galawin ng term limits kasi hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Maganda yung idea na yun. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, bukas naman na muli itong matalakay sa Senado. Gayunman, mahalaga ang timing kung kailan ito dapat pag-usapan. Is this the right time na mag-election ulit? Parang baka muli maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, diba? Which is a valid point, no? Kailangan you have to be more circumspect of the timing. And then the process, definitely. The process is very important. Si Senator Francis Chiz Escudero naniniwalang walang perpekto o hindi perpektong panahon sa pagrepaso ng saligang batas. Pero gusto muna niyang malinawan sa kung anong paraan ang gagawin sa pag-amyenda ng konstitusyon at kung ano-ano mismo ang gagawing amyenda. Si Senator Ivy Marcos nakukulitan na sa mga nagsusulong ng tsa-tsa. Ang kulit naman. Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ang todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit. Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Matagal nang pinagdedebatihan sa 2 kapulungan ng Kongreso ang usapin sa tsa-tsa. Dito sa Senado, una nang isinulong sa pagsisimula ng taon ang pag-amyenda sa mga probisyon ng saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya at pamumuhunan. At ngayong iba-iba ang pananaw ng mga senador, inaasahang isa sa mga muling aabangan ay kung uusad ito o mananatiling patay sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.